morning po, good morning. Hello, sir. Hello, sir. Welcome po. Ayan man po, sir. Welcome po, welcome. Hello, ate. Hello, ma'am. Sige po. Welcome po to Kalungsod. Ayan, so kasama natin si Emon Ancheta. Siya yung farm manager dito sa Kalungsod Integrated Farm. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kalungsod Integrated Farm po ay isang agroforestry farm. We are a project po of our mother foundation po called One World Foundation. So ang pinaka-basic pong paliwanag sa amin ay kami po ay isang community ng volunteers po na nagtuturo po sa mga kabataan on how to farm. And ang basic mission po ng farm is to produce sustainable off-grid food systems. Kumbaga, we discover a food system na worst comes to worst. No? Sa crisis po ay kayang mag-thrive tulad ng mga native species po natin. And then, kumbaga, to sustain the community, we produce food. And anything in excess po, yun po yung ginagawa nating enterprise to be sold. Maganda yan. Maganda yung concept na yan. Opo. Okay. At tayo ay nandito sa Chaong, Quezon. Yes po. Tama? Chaong, Quezon. At yung foundation ay connected into a religion ba? Yes po. Catholic po. Roman Catholic. I see. Yes. Okay. Sige, mag-tour tayo. Sige po. Alright. May involved na priest na nagra-run dito? Yes po, Sir Buddy. Bali, ang aming chairman po ay ang bishops po ng Diocese of Lucena, Bishop Mel Ray Uy, and Bishop Eugenius Cañete po of Gumaca, Quezon. So, dalawa po sila. Ito po ang aking dad, no? Si Ay, hello, Atty. sir. Raul Ancheta po. Sir, morning. Si Sir Buddy po, Hello po. si Ate Sophia, Sir Raul. his family po. Opo. Aba. Tour po muna kami, sir. Yes, Tapos balikan namin kayo. Sige po. Sige po, lalabas lang po at bibili lang. Sige po. Sir. Join po siya mamaya sa atin. Okay. Ayan, dumaan po ang may dream at vision ng lahat ng to. So, Anong history nito? Kailan nag-start? yes po. Kung mapapansin nyo po ay simbahan yung bungad ng farm. Okay. Chapel po ito na, Tingnan natin. sige po, isa po sa mga unang nagawa dito sa farm. Bali, ito pong church natin ay, meron po tayong chaplain na assigned po ng diocese. Si Father Vic Alier. Thank you, Father, always. Ang story po talaga ni Dad, since sa kanya nga po nagsimula talaga lahat. 2009 po, January 25, meron po message sa kanya sa misa. Sa isa pong pagbasa, and the one who was talking in the reading was Saint Paul, that time is running out. So, hindi niya maipaliwanag sa kanyang mga naabot sa buhay, napa-question siya existentially, ano ba talaga ang buhay? Ito ba talagang career ko as a lawyer, yung pamilya ko, kami-kami lang ang andito sa isang magandang village sa metro, ito ba talaga ang buhay? Hanggang sa fast forward po, lahat na po ng napaghirapan niyang naipundar ay linet go niya lahat to establish this place po. Starting 2010 onwards, wala po siyang humpay sa pag-develop nitong lugar. At siguro ho ay malaking blessing na sa kanya na kaming buong family ay nakiisa na rin sa kanya. So lahat kayo umuwi dito? Yes po. Dito na po kami actually nakatira with the community. Opo. So, ang initial pong nangyari is the community adopts out-of-school youth po to be trained in TESDA for farming.
And then they are trained as catechists, teachers of the gospel. Dito po sa neighboring houses. Nagtuturo ng rosary, prayers, Bible, at the same time skills po sa farming. So yun po yung naging mission at sa awa po ng Diyos tuloy-tuloy naman po. Ayan po yung ilang mga community members natin tsaka interns. Hindi pa nga lang kompleto. Hello po, si Tatay Damian, Sister Sandra, Nanay Susan, Hello po. Baby Teresa, hello, Sister Irene, at dalawang trainee namin. Kumusta kayo? Gaano kalaki itong property? Yung farm po, 6 hectares. 6 hectares. Sige po sir, biosecurity lang sir. Biosecurity. Although alam ko wala naman po ata yung pinanggalingan. Wala. Wala. So ang in terms of farming po, ang showcase namin is agroforestry. Alley cropping. Dapat walang nawawalang perennial species sa isang lugar. Kung meron kang annuals o biennials sa gitna, okay lang yon. Pang cash crop, kumbaga, pang kain, pambenta. Pero meron kang perennial sa alley palagi, alley crop palagi. So ito, moringa, malunggay. Ito naman pong red spinach, binebenta rin namin. Ano ba yan? Nakakain ba yan? Opo, ito O colitis ornamental? po. Colitis ba yan? Yes po, purple variety siya. Oh. So, nakakalat po to actually. Wala kaming isang designated na malawak. Pockets. And then we sell off to Makati po. Wow. Pinapadala pa doon. Parang tops siya, ganyan. Yes po. Ang kagandahan po sa kanya, perennial siya. So tuloy-tuloy ka lang, Tuloy-tuloy cut ka po lang siya. ng cut. Yes po. So less labor, tuloy-tuloy siya mag-harvest. Isa Ang naman po- moringa, saan yung binebenta? Ito po moringa ay yan, pag-uusapan natin yung feeds ng baboy mamaya. Para sa feeds. Majority po ay for feed ng aming livestock. Yeah. And then ito rin po, itong ating sitaw. Bush beans po, yung native na paayap natin. Ay, yung native. Opo. Mas maliit siya, shrubby, mas mapunggok. Hindi kailangan ng trellis. Ito. Yung native na sitaw. Opo. Mas gusto rin ho ng market because of its distinct flavor Yeah. compared dun sa gumagapang na sitaw natin. Uy, namamarket ba to? Ayan po, Sir Buddy. Namamarket? Katuray po. Opo, namamarket din po siya. Actually, any leguminous ay possible i-market. Oh. First time ko makita. Opo. Actually, madali naman ho kasi siya from seed. Oo, from seed. Mas matagal lang kasi yung hintay from germinating as compared to ganito na siyang woody. So, Oo. tinatry lang namin, sabi namin, para puno na agad. Para mag-flower na agad. Mag-flower ka agad. Opo. Paparamihin pa po namin to kasi even this po, Masarap yan. sanay po tayo dito sa bulanglang, munggo, Oo. at iba pang Pero ang kakaiba po dun sa pinagsample namin na restaurant, Oh. they grilled it, tas tumamis daw po siya. Grill. Grilled po yung bulaklak. So ang balak namin is paramihin pa para tuloy-tuloy yung supply. Oh. So usually pag native species iniisip backyard lang or pang kusina lang. May rin pala. May market. value. Opo. Actually, nag-uulam mo kanyan, blanch lang. Blanch. First time ko makita na may Ito yung Opo. seeds niya, Yes po, yung pods niya. So yan, pwede nang itanim yan. Yes po, yung dry na dry. So na ho kami. Pero primarily ho talaga, kasi we are primarily a livestock farm po. Naging lately na lang yung development namin sa crops na binebenta. Lahat po yung mulberry, malunggay, tsaka katuray, at iba Para pa. sa Panghayop po talaga intentionally. So, anong kakainin ng hayop dito? Yung dahon? Yung dahon po. Para po siyang ipil basically, legume. High protein leaves din po siya. Pinagkaiba niya lang ho sa ipil kasi hindi siya ganun kagaling sa pruning. Oo.
Unlike po yung ipil, kahit i-hard prune na walang matira, mag-shoot out, siya magda-dry out siya. Dapat Pag sobra. Yes po, pag sobra. Kailangan niya pa rin ng mag-photosynthesize. May bunga yung native guava. Opo. Yan po ay tanim lang ho ng ibon yan, kaya hinayaan na namin. Ang galing. Tumubo lang po dyan. Ilang years na yan? Yan po, baka ho mag-aano na yan. More than 18 months na po yan eh. 18 months lang, may bunga na? Magto 2 years na po. Opo. Bilis. Hindi ko po alam kung anong hinulog ng ibon na variety. Pero, Hindi, normally pag native matamis eh. opo. Pero maliit. Oo. Mahilig ako dyan. Ano po siya eh. Ang dami niyang dahon, nilinis lang, tapos nag-flower siya. Nung linines. Opo. Siguro mas gusto niyang... Gusto yung napuprune eh. Opo. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang po, Sir Buddy. Dalawa lang. Dalawa lang po kami lalaki. Ikaw bunso pala. Opo, ako ang bunso. So sa Manila kayo naka-base before? Yes po. Sa Manila. QC po, Katipunan area. Katipunan area. Natapos ko naman ho education. Pero nung pandemic, pinilit ni Itay na magstay dito kasi nga hirap ng pagkain sa Manila, nakakondo. Oo. Kaka-graduate ko lang ho nun eh, fresh grad, mga 1 year fresh grad. Sabi niya, naku anak, lockdown yan. Hanggang sa, sige po, edi nung una ayoko pa. Oo. Kalaunan. Kasi doon ka talaga lumaki Opo, sa Manila. yes. Kami po ay tubong Tugigaraw, Cagayan. Talaga? Pero hindi ho kami nagtagal masyado, kami ni Kuya. Nung nakapag-law office na si Dad sa Manila, ano na ho kami sa Manila, lumipat na. Tapos doon na ho kami lumaki. And then, when the change happened in his life, yun na po yung naging transition namin na... Ba't dito kayo sa Quezon? Ano po, yun din po ang tinatanong niya sa Diyos. Kasi sa lahat ng property na tinitignan niya noon, ay dito ang maganda kasi may river. Tsaka medyo mas mura pa daw po noon. Ang lupa. Yung lupa. Kaya dito po siya napapunta and then eventually ay yung pala ang gusto ng Diyos sa lugar na to. Hindi niya pa alam kasi noon po eh. More on orphanage. Oo. Ganun po yung ano niya. So naglolo siya, tapos meron siyang philanthropy on the side, humanitarian cause. So nag-rabbit din po kami for meat production. Kumusta ang meat production ng rabbit niya? Ano po, when it comes to our system, very efficient po siya. Kasi lagi nga akong iniisip eh, pag yung mga hayop inaalagaan ng solo, wala kang byproduct na bilinalagay. Laborious talaga siya. Pero yung rabbit ho, the funny story about our rabbit, nagsimula lang po siya sa regalo. Ito po si Brother Dino ang aming Tagalog. Halika brother! Nagregalo po sa amin, and then hindi ko po siya tinututukan actually kasi regalo lang, hayaan mo lang dumami. Hello, sir. Hanggang sa ilang buwan dumadaan, Kuya, may nanganak tayong rabbit, kuya, ganito, ganito. Eh di sabi ko, oh, dumadami na hindi natin iniintindi. So tinanong ko si Dino, ano pinapakain natin? So usually po pag nag-lad prep sa vegetable areas, yung dried out na ito signal grass, yun lang ho yung pinaka-hay nila. And then because we mix feeds for our cattle and pigs, sabi ko, wag tayo bumili ng pellets. We ferment our own feed sa rabbit. Sinubukan. Aba, dumami ho. And then, nagpasample po isang restaurant na magpadala ng meat. Nagpadala kami ng chicken, duck, tsaka rabbit. Ang pinaka nagustuhan yung rabbit. Yung rabbit. Oo po. Tsaka unique. So, we plan to expand po way doon pa. Doon sa area na yon. Maluwang pa. Dati po chicken yon. So, para siyang chicken, hindi mo kailangang i-incubate. Kasi ang bilis ho nilang Dumami. dumami. So sa lahat for meat, ang production niyo, for meat, lahat? Yes po. Tsambahan na lang, Sir Buddy, yung for thesis, for research, na minsan bulk din bumili.
Kumakain din po sila ng yung katuray, kumakain din sila. Katuray, kinakain din. Mga leguminous leaves. Legume pala ang katuray. Yes po, legume siya. Pansin nyo may sitaw siya, may pods. Oo. Legume family. Pwede po dito muna tayo habang malamig-lamig pa. Sige. Dito po sa ating food forest. When you say food forest, Ano po, replicating or emulating the design of nature in a forestry system, pero intention ay lahat ay consumable ang daming bunga. food. Opo. So, lahat Anong po variety ito. ito? Si Dad po ang nakakaalam, siya ang bumili ng seedling nito, pero if I'm not mistaken, ano lang po siya, local variety lang siya. Pero ang dami niyang bunga. Opo. Inaaral namin kung ano. Probably because malapit siya sa mga paayap. So, ang main 3 rows po namin, Aviark, ABR. jackfruit. Namumunga na? Namumunga na ABR po, niya? namumunga na. Anong ginagawa niyo sa bunga? Binebenta rin po, Sir Buddy. Tapos, yung mga deformed naman na pangit yung itsura, may bukbok, we ferment it for pigs. For? For pigs. For pigs din? Pig feed. Opo. Yun po yung pinaka... Buo na yon kasama yung balat and Yes po. laman. Chachap-chapin lang. We ferment it through molasses, and then kasama na po siya sa feeds ng baboy. Oh. So ito po yung pinaka showcase natin na pagtutulungan po ng 3 rows and medium height crops, tsaka mga creepers tulad ng kamote at iba pa. So pag umulan, hindi ganun ka-delicate yung stem ng maliliit kasi may windbreak. At the same time, pag nag-prune naman po ng aviar kasi kailangan, Oo. we also ferment the leaves for ruminants naman po. Parang ginagawa mong silage? Yes po. Yes. Yung dahon ng ABR? Ng aviar po. Kailangan lang ho siya ng Interesting. 24 hours na wilting para medyo mag-ano yung latex niya, Matanggal. matanggal. And then we ferment. Anong age nitong ABR? Ito po ay more than 3 years na. 3 years lang to? 3 years pa lang. Ang Magpo laki 4 na. years. Opo. Kasi 2022. Tapos namumunga na? Sorry, 4 years. Grafted po eh. From ano po sila rin? From Tacloban. Oo. And then, ito papakita ko yung isang hitik na hitik doon. May avocado rin po kami din eh. Has. Namumunga na rin? Namunga na rin po. Ang nakakatuwa pong i-share dito sa area na to ay nung patubo pa lang po yung jackfruit tsaka avocados, pasture area po ito ng cattle. Okay. So we were earning something from the cattle habang may waiting period sa trees. Aha. Nung established na yung trees, vegetable naman ho yung in between. Okay. So, we are just trying to teach po sa, usually po pag commercial farming kasi, ang laging pula sa orchardry, Oo. ang tagal. Magtatanim kayo, ang tagal. Oo. Pero marami kang pwedeng Gawin while gawin waiting. while waiting. Siyempre, mababansot siguro yung iba, pero marami pa rin ho nag-survive eh. Kasi kahagatin, pero hindi naman ho main na pagkain kasi nila yung leaves. Grass pa din yung kakainin nila. Tsaka wala po itong anything na foliar or ano, na fertilizer. So, ayan po yung mga ibang Ang evidence. daming bunga, no? Ito po lalo na. Ito, grabe ito. Nagtitining ka? Opo, nagtitining din po. Yung community ho, malakas kumain ng gulay. So, gugulayin yung karamihan. Oo. Yung mabubutasan tulad ng mga ganon, fe-ferment na. Kasi nga ho, kung ikukumpara nyo ang kilo ng gulay sa kilo ng feeds, Oo. tataasan pa minsan ng feeds. So, malaking tulong rin siya sa livestock. Lalo sa native pigs po natin. At least, malaking bagay na yung cost cutting mo doon sa Opo. paggawa ka ng sarili mo. Yes po, Sir Buddy. At ang nakakatuwa po doon, cost cutting siya. Pero, pagka multiple ingredients na natural naman yung pakain mo, high value naman yung protein. Oh. Di ba?
makiklaim mong high value siya kasi lahat yan ay fruits na kinakain, a byproduct ng vegetables as compared to commercial feed. At ang pinaka-importante yung carbon footprint po nung input na binibili mo ay mas halos wala. Tumutulong ka pa nga sa nature. Totoo ba yung sinasabi nila, hindi daw, ang ABRAC daw for table fruit lang siya, hindi siya for processing? Actually po kami, wala kami experience sa processing. More on frozen lang, ipapack, frozen. Pero I've seen farms po na nakapag-dry. Dried lang ka. Okay. So, na-aviark po yung gamit. Na ABRAC. Oo po. Ang hindi pa namin naaral, Sir Buddy, is enarking, yung by seeds kami, by grafting. Pero hopefully, habang Kasi di mo may pagkakila pag may bumisita, ay wala palang makukunang So, gusto mo masaya sila umalis Kaya kailangan mo matutunan para complete package na. Hindi yung grafted. Oo, grafted. Yun na lang ang inaaral ko na. Ang inuna naming aralin ngayon, mas simple. Mas mabilis. Kumbaga, when we started off, ang pinangarap po talaga naming main product is chicken. Chicken. Native or? Native chicken Okay. po. And then, ramdam namin yung rising feed cost. At the same time, wala pa kaming natatap na magandang market at that time. Bali, ang binibentahan namin is trader na straight to the restaurant. So may margin siya. So nung kinocompute namin, yung pinaka-margin niya, parang yun na dapat yung kita namin. Hindi naman sa sobrang taas, sobrang baba nung price, pero ganoon nga yung naging nangyari. Hanggang sa, sige, ano yung pwede nating itanim na makakabawas sa feeds. So, hanggang sa, kung ano-ano tinatanim namin, trial and error, with the help, of course, of BAI po, sila Doc Rene, sila Doc Sinan, consulting them always. Hanggang sa napansin namin na, teka lang, parang yung tinatanim natin, meron din siyang meron din siyang enterprise na pwedeng yung prutas nun, yung dahon no, yung gulay na nasa gitna nun. Hanggang sa naramdaman namin na when it comes to food security, talaga hindi natin matatalo yung gubat. Animals, plants, trees working together. Of course, with our entity na community. Hindi naman pwedeng kumain kami ng manok araw-araw. Sumakto lang sa guidance ni Lord na a little of everything, a little of trees, a little of veggies and livestock. Mas okay ba yun? Integrated kaysa farming na agriculture type? Ayan, Sir Buddy, napakagandang tanong. Ang lagi hong tanong dyan is, it depends on the aim. Yeah. I would bank on integrated and agroforestry for food security. When it comes to income in terms of money, syempre may debate dyan Yeah. Kami high value market, tapos a little of everything, hindi siya yung tuloy-tuloy na bulk buying. Pero, ang lagi namin sinasabi sa mga bisita dito, kung magka-crisis man, family and friends, punta lang kayo dito, hindi tayo magugutom. And I think that's a good model po to follow for our country, I believe. Yeah. Actually, yung menensya mo kanina dun sa intro, naalala ko, sabi ni Ma'am Beth Erlano, isa sa mga research person ko, Yes po, sir. na matagal siya nagstay sa Thailand. Opo. Yun yung direction talaga ng government nila. Yes po. Magtanim ka para kumain ka. Yes po. Pag kumakain ka, tignan mo yung community mo kung kumakain. Yes po. Then kung may sobra ka, that's the time na magbenta ka. Yes po, Sir Buddy. But unahin mo muna yung family mo. Yes, yes. And doon nag-start, ganun sila lahat. Opo. Biro mo yung ganung model, nakarating sila sa export. Yes po. Yes Diba? po. Na possible naman. Possible. Yes. Pero kung ang unahin mo isipin is maka-export,
Yan ang baligtad Yes, yeah. sa mindset ng Filipino, Yes, yes. ng government. Lahat na. Gusto nila export. Yes, Hindi mo pa nga mapakain yung kapwa mo Pilipino. Exactly, Sir Buddy. Exactly. po. Export ang iniisip mo. Eh, hindi ka nga makalaban sa export. Yes, kasi, At saka ang logic po din, Sir Buddy, is mag-export ka ng product, eh yung input mo saan galing. Imported din. So Imported. parang pinapalit mo lang yung binibili mong amendments or fertilizer or anything. Yeah. So yun po ang naging ano. And nothing but thanks So, to... the farm is productive. Kumikita. Yes po, kumikita. But I wouldn't say na kumbaga bawi-bawi, may konting kaluwagan. Pag farm to table po and events, trainings, ganyan, ang laki ho ng margins namin kasi syempre galing dito lahat ng Yes. produce. Oo. Pero pag wala kaming events ganyan na papakainin mismo ng community yung ano, bawi-bawi lang eh. Parang napapaikot namin, may pambayad here and there ng utilities, ganyan. Kasi hindi naman ho talaga yun yung main aim, kumbaga, to sustain it. But the challenge is to make the farm sustainable. Yes po. Yes po. And in the long run, ay off-grid. Opo. As a model for all communities naman. Wow. Opo. May hirap yata yan ah. Mahirap po, mahirap. Mahirap pa. Kasi lahat ng systems natin is lahat ng technology and science towards industrial. Okay. Lahat ng thesis ng bata, lahat ng mga dissertation ng mga So research ng ilang ventures meron dito sa inside the farm? Dito po sa farm, I would say to simplify the parts, orchardry, so fruits, Orchard, fruits, and then meron po tayong livestock. livestock. So halo-halo na Vegetables. yun. Opo, and then vegetables. And then andun po yung actually po I would say we evolved into into an extension research entity. Okay. Na dahil sa kaka-trial and error namin, maraming na-in-love dun sa mission with us, like DOST, like PAI, like in the recent week po, pumunta ang UPLB Agri-Systems to gather data on our biodiversity. So, nakikiayon kami. We are there to help the government to find data on biodiversity. Para mawala po yung stigma na pag diverse or pag gubat, hindi siya sustainable or profitable. Yeah. Pag may data na, doon natin mapapakita na hindi man monocrop na large cash ang babalik, tagpi-tagping vegetables na kahit magka-crisis sa pricing, hindi ka maapektuhan kasi yung... Walang oversupply. Walang oversupply. Andyan yung livestock pag may reject kang produce, i-ferment lang. So yun po yung we are pushing forward for a better understanding of biodiversity. Hindi Though lang siya- may na-feature din ako na sinasabi niya na too much diversification. Yes. Hindi rin maganda daw. Tama po. Tama. Oo. Tama. Parang you just choose yung best Yes. na a few, not too many, too much. Tama po. Kasi syempre one crop or one technology, 'di ba, entails a lot of attention, Exactly po, Sir resources. Buddy. I would agree. Opo. Yeah. I would agree, Sir Buddy. Kaya po sa kami, although maraming parts, ang pinaka-focal po talaga namin, pinupush forward na nakita naming ang angkop dun sa pagiging foundation din namin with all the things that we're doing is cattle, pigs, rabbit, tsaka yung ilang vegetables na nakita namin may market na. So sabi nga namin, hindi pa nga natin matugunan yung supply. Yeah. So bakit tayo mag-aaral ng Hanap iba ka na pang naman. product? Correct. So i-secure mo muna yon. At ang maganda naman sa kanila, dun sa mga nabanggit ko, dahil nga nasa isang system siya, pag naglinis ka sa vegetables, nasa livestock na yung pinaglinisan mo. Yeah. Pag nag-thinning kami, na-ferment na siya for pigs. So parang laging many birds with one stone yung nangyayari. Parang laging for food,
for human consumption and for the livestock. Yes po. Ganun siya. And then, kumbaga, pumunta na lang yung makakaintindi ng value kung gusto mong bilhin. Parang gano'n. Dahil malinis siya, mabagal pero malinis, masustansya. It's a niche. Yes po. It's a niche. Ang challenge doon, hanapin mo yung niche mo Yes, exactly. para Oo. sulit. Para sulit po. Okay? Next tayo? Dito Saan po, tayo? pag ganito po. Pabalik tayo May akong langka. Ito po Parang siguro. may hinog. Mamaya po magpakatay tayo ng hinog. Marami dyan, marami dyan. So, Doon po ilang tayo trees sa- nung ABR kayong tinanim niya? Siguro po around 70 po. Alam mo Tapos- yung ABR ko na nakadrum, kung nakatanim lang sa paso, ganito na, ay sa lupa, ganito na siya kalaki. Paano yun? Di magiging bansot yun. Napuprune, Sir Buddy, yung nasa drum. Nag-prune ako once pa lang. Opo, opo. Although halo-halo po ito, parang ito, native po ito. So meron po kaming native for rootstock. Oo. Tapos Pang rootstock mo. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.